Good day mga tirador! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po, mag-aaral tayo ng laro ko sa 2026 National Chess Championship Battle of the Grandmasters. So nawala tayo this past few days kasi nagsimula na po yung National Championships namin and ako po required sumali doon. So after round 4, meron tayong 3 points with 2 wins and 2 draws. So mag-a-analyze tayo ng isang game. Ito po yung laban ko kay Phil Martin Casiguran, rated 2282. So ito currently non-master. Pero alam ko malapit na ito mag-FIDE master kasi pagka nag 2300 po yung rating na yan, magiging FIDE master yan automatic. So punta tayo sa ating game for today. Ako po dito yung white and black, si Phil Martin. Ito po nag-start with knight f3. Ayan. Then d5, e3, and knight f6. So papansin nyo lang po yung opening natin ngayon nag knight f3 and then e3 lang tayo. So usually kasi naka-fianchetto tayo dito with g3 then bishop g2 and castling. Pero yung kalaban ko po isang upcoming player, alam ko 15 years old lang ito. And kapag ganyan po, grabe po mag-prepare. At inaaral nila yung mga games ko either online or sa mga database. So sabi ko, pag nag-G3 tayo, masushoot tayo sa preparasyon niya, tira tayo ng freestyle ngayon. So tayo ay nag-E3 and then paka knight F6, C4. Ayan. So kahit ako nalilito dun sa tira ko, yan po talaga inimbento ko lamang. No? So dito nag-E6 and then paka B3, nag-C5. So fianchetto tayo as usual sa queen side. So kain, bishop B2, knight c6, bishop e2. So normal development lang tayo. And ang iniisip ko dito, naalala ko, pwede siya mag d4 eh. Pwede niyang ipitin itong position ko eh. Pero kakainin ko ito and then bishop b5, ipipin ko yan. And then meron tayong threat po sa d4 square. So halimbawa mag-check siya, pwede kong harangan and then ito palaging under fire yung d4. Pero apparently, yan po ang main line dito sa posisyon. So siya ay nag-bishop e7 lang. Talaga nalito na rin po siya sa opening. Yung long preparation niya, nasayang natin. Yun ang talagang mission ko dito sa opening natin. So nag-d4, castling, and then kinain ko na kagad. Ayan. So pagkakain, meron na po siyang isolated pawn sa d5. So sabi ko, okay, opening, success. So castling, nag-a6 siya, normal development, knight c3, bishop a7, rook c1. Kung mapapansin niyo po, yung tira ko sa opening, parang nagde-develop lang, no? And yan po ang very effective. Kasi pagka bishop f5, knight a4, dito naalala ko, pagkatira ko ng knight a4, diretso ko sa banyo. And then pagka CR ko po, pagbalik ko, nakatira na siya with knight e4. And napansin ko na po yan bago ako mag-CR, possible mag-knight e4 yan. Kasi, yung knight natin, diba, nasa c3, yan po ang nagko-control sa e4 and may pressure sa d5. So, pag umalis yan, sabi ko, baka mag-knight e4. Meron po akong trap na hinanda. Pagka knight e4, meron kasing napakagandang tactics itong rook na open up. Pwede kong kainin yung a6. Ayan, so dito po nag-isip ako ng napakahaba. Around 20 minutes ata yung ginamit ko dito. And nag-decide ako, pwede natin kainin ito. Ayan, ang mga ina-analyze ko noon, no, pag kinain yan, kakainin ko yung knight. So ano pong drawback? Nakakuha tayo ng pawn, pero merong possibility of pin. Ayan, sabi ko, pagka na-pin tayo dyan, nakakainis yung pin, no? Alam ko, ang gagawin ko is either mag-h3 ata ako. Pagka bishop h5, g4, ganyan. Pwede ko labanan sa ganito, medyo magulo. Although, lamang po tayo ng 1 pawn up. Pero may basag, medyo maraming weaknesses sa king side. Or pwede rin akong mag-queen c2. Ito ang parang napupusuan ko noon. Queen c2 or queen d3. Yan. So papakain ko na yan. Kahit po makacheck yan, usually isang check lang naman po yan. And yung rook pupunta na doon.
Yan. So matagal ko pinag-isipan yan kasi kailangan nyo pong i-calculate lahat bago ka tumira, no? And maingat po ako kasi we-weekend yung king side natin. So buti na lang ang ginawa, nag-bishop takes e3. And ito po, nakita ko na rin ito, pagka bishop e3, sabi ko parang hindi pwede yan. Kasi kakainin ko dito, merong fork, ang ending, matutupis for a rook siya. So nag knight takes f2, kain, and then pagka-capture dito, ayan, of course hindi po tayo kakain dito. Although pwede rin po yan, ina-analyze ko rin. Pagkakain, ito po kasama sa analysis ko, may fork siya. Pwede ako mag king g3. So mapo-force siya kainin ito, and then pwede ko itong kainin, pagkakain, kakainin ko dito. Meron tayong outside pass pawn, although lamang ng konti, mas maganda pa rin yung 2 pieces for a rook. Ayan, so ito na lang kinain ko. Pagka rook a2 niya, bishop d4, and ngayon, force siyang kainin itong rook ko sa f2. Kasi pag kumain dito, kakainin ko po yung rook niya. Pag kumain siya ng rook, kakainin ko yung bishop. So, anong nangyari, kinain po ito, kain. And then, pagka bishop e4, ito actually, natakam ako dito. Ayan. Nakakatakam yan. Nag-isip ulit ako ng 10 minutes. Kaso, palaging malakas yung counter-attack niya with the rook and with the bishop. With the queen f6, ito yung na-analyze ko, baka mag-queen f6. Pagkakain, meron siyang mga ideas na queen g6, delikado. Tapos, of course, threatening mate po yan, no? Pwede ring queen c8, isa pa itong tinitingnan ko. Pagkakain dito ulit, queen g4, mas delikado to. Sabi ko, lahat na nakatutok. Pagka gumanon, baka kainin dito. Sabi ko, iwasan natin yan. Hindi ko na lang po pinasok yan kasi yung bishop dito sa f2, yan ang parang nakaharang dyan sa rook para hindi ka tumagos papuntang g2. So tayo ay nag b4. With the idea of b5, ilock natin itong bishop sa c6 na napakalakas, controlled lahat. So ng queen f6, queen d4, queen f5, at dito, na-touch move tayo. Grabe, muntik na tayong matalo, no? Kasi nahawakan ko po itong rook. So pagkahawak ko, ilalagay ko na dito. Yan. Ang analysis ko kasi dyan, pagka rook e1 ko, pwedeng kainin. Pag kinain niya po yan, kakainin ko lang ito, tuhog. And wala po siyang check, no? Kontrolado natin lahat ng mga possible checks niya. Sabi ko, okay to. Kahit mawala yung bishop, ma-isolated pawn tayo dito, okay lang kasi kakainin ko na to next. Yun pala, merong queen g6, game over tayo kagad. So makakain yung bishop natin, ubos, quality down tapos 1 pawn down pa. Buti na lang, hawak ko pa po yung rook sa e1. Kung nabitawan ko yung rook, talo kagad. Wala na pong solusyon yon kasi ano na yun, makikita niya na yun. Siguro, na-excite na nga po siya nung nahawakan ko yung rook tapos nilagay ko sa e1. Buti na lang talaga, hawak ko pa. So, dalawa na lang po ang possible choices natin. Since nahawakan ko, hindi tayo pwede dito, ganun pa rin, mabibitin. Kailangan po yung rook nakadepensa sa bishop. Pwede tayo mag-rook c3 or rook c5. So, dalawa na lang. Also, pagka queen e5, game over kagad. Sabi ko, grabe naman, nahawakan ko pa yung rook. Nakita ko queen e5, tapos kagad ang boxing. Wala na po siyang pwedeng gawin eh. Pagka umalis ang queen, kakainin ko po ito. And wala na po siyang extra pawn. Pagka kumain naman siya, kakainin ko ito, itong pass pawn natin dire-diretso. So dito, ang ginawa ko po, nag-rook c5 na lang tayo. Medyo risky kasi nawalan tayo ng control sa back rank, pero meron po tayong queen dyan. So kumain siya dito, kain. Take note, hindi pa rin siya pwedeng kumain kasi merong fork. So ang ginawa niya is check, and then h5. Ayan. Ang gusto niya, chumek dito nang walang harang ng queen. Pero yan po, nakalculate ko na rin. So, kinain ko dito. And then, pagka-check, umatras, check, bumalik muna ako para dumagdag ang oras. Medyo nagpapaasa rin po yan ng tabla. Pagka queen b1 niya, bishop g1. So, may harang na po. And ang only way for him na maka-check is through this diagonal. Ayan, yan na lang po ang check niya. So, nag-queen f1 siya. Take note, hindi ko po pwedeng kainin. Pag kinain, mamamate tayo.
So ang ginawa ko is F4 muna, paka F4, and ito na po yung fatal blunder niya. So ang only move niya dito is Rook E2, pero lamang pa rin po tayo dyan kasi controlled na natin dito and controlled natin dito. Wala na po siyang parang chance maka-atake. Malaki na po yung lamang natin dito. No, ang gagawin ko dito is I think Rook C6. Yan, Rook C6 para meron tayong Rook G6 threatening checkmate. So huge advantage na. Pero ang ginawa niya is H4, hinayaan niya pong mabitin ito and nakakita tayo ng brilliant move with Bishop takes F7 check. Ngayon, hindi po niya pwedeng kainin with the king kasi checkmate po siya dyan with the Rook C7. Pagka dito may checkmate. Pagka dito nakita ko is a checkmate with the queen, no? Ayan. So tatamaan po siya ng checkmate. So force is Rook takes F7 and dito demoralized na siya. Pagka check, huli yung Rook. Take note, hindi pwedeng umakyat kasi may check with the Rook. So force po is Rook F8, so check. And nakain natin. Take note, walang mate kasi merong Queen G2. Ayan, so nag H3 pa siya, but meron ng Queen C2 check and Queen F2. Dito po resign na si Phil Martin Casiguran. Ayan po ang nangyari sa round number 3. I-analyze ko rin yung round number 4. Pero ito ay first win ko dito sa Battle of the Grandmasters. Currently, 3 points out of possible 4 tayo. Although yan po, napakalayo pa naman talaga kasi 13 rounds itong tournament na ito. So, 4 rounds pa lang ang nagaganap. At hindi tayo masyado makapag-video habang ongoing itong tournament kasi nagpre-prepare pa tayo sa mga games. So, yan lang po ang ating game for today. Hopefully, na-enjoy nyo po yung analysis na yan. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.